Simula noong isinilang ako, pinagtsismisan na ako ng mga taga-nayon bilang malas na magdadala raw ako ng kapahamakan sa mga malalapit sa akin. Hanggang sa umabot ako ng 32 taong gulang, walang nangahas na magpakasal sa akin at naranasan ko ang lahat ng pang-aapi. Hindi ko gustong tanggapin na lang ang tadhana kong ito, kaya nagpakadalubhasa ako sa panggagamot. Noong gabing iyon habang kumukuha ng gamot sa bundok, iniligtas ko ang isang nakatalukbong na general at nagkaroon kami ng ugnayan sa gabing iyon. Simula noon, ang gulong ng aking tadhana ay nagsimula ng umikot. Bilis! Hulihin siya! Huwag niyo siyang hayaang makatakas! Bilis! General, may sugat po kayo. May mga humahabol sa inyo. Bilis, sumama kayo sa akin. Nasaan siya? Nasaan na yung tao? Nandun siya sa harap. Tara, Huwag siyang hayaang makawala. sugod! Ang lumang templong ito ang madalas kong tinutuluyan tuwing nunguha ako ng mga halamang gamot. Napakatago nito. Tiyak na hindi tayo mahahanap ng mga kawal ng kalaban. Magtiis lang po kayo ng kaunti, gagamutin ko agad ang sugat. Nakaalis na ang mga humahabol. General, kapag nilagyan ko ito ng espesyal kong lunas, magiging maayos din ang lahat. Gusto ko. Kailangan kita. General, anong gagawin niyo? Ang hirap. Hindi ko na kaya. Sobrang hirap. Flying flower poison. Nalason ang general ng kamandag mula sa kalabang bansa. Ang flying flower poison. Sa loob ng isang oras, kapag hindi nakasiping sa isang babae, mabibigla ang katawan niya at wala na siyang buhay. Ikaw, umalis ka na. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Pero kapag umalis po ako, wala na po kayo. Tapusin mo na lang ako. Para protektahan ang dangal mo. General, mababa lang po ang aking katayuan. Paano naging karapat-dapat na ang isang general ay itaya ang sariling buhay para sa akin? Nagawa niyo akong protektahan sa panganib. Paano ko po makakayang panuorin lang na wala na kayo? Dahil isinakripisyo mo ang iyong puri para iligtas ako, pangako kong hindi kita bibiguin sa buong buhay ko. Sa araw na matalo ko ang imperyo, iyon ang araw ng ating kasal. Saksi ang langit. Itong maikling espada ang magsisilbing tanda. General, kahit nagkaroon na tayo ng matalik na ugnayan, wala pa ring formal na pagkilala sa ating pagsasama. Kaya kailangan ko na munang umalis. Sana ay ligtas kayo sa gitna ng digmaan at huwag ninyong kalimutan ang ating sumpaan sa espada. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Manatili ka lang. Mahal na hari, paumanhin po at nahuli ako sa pagdating. Patawarin niyo po ako. Guardlin, may isang babaeng manggagamot. May balat siyang hugis paru-paro sa balikat. Siguraduhin mong mahahanap mo siya. Manggagamot po? Iniligtas niya ang aking buhay. Ibinigay ko sa kanya ang aking maikling espada. Hanapin niyo siya. Nais ko siyang gawing reyna. Pagkatapos ng gabing iyon, nalaman kong nagdadalang tao ako. Walang pakialam ang kuya at ate ko sa ating ugnayan bilang magkadugo. Pinalayas nila ako sa aming tahanan, at pati ang mga tao sa nayon ay pilit akong iniilagan. Ngayong kasagsagan pa ng matinding taglamig, isilang na ang aking anak. Sa sitwasyon kong wala nang malapitan, nakatadhana na ba akong hindi makaligtas dito?
Hindi ako maaaring sumuko. Ang general ay kasalukuyan pang nakikipaglaban sa digmaan. Paano ko magagawang sumuko na lang ng ganito? Ako mismo ang magpapaanak sa aking sarili. Isilang ko ang ating anak. Kahit gaano pa ito kadelikado, susubukan ko pa rin. Kambal sila. Ito ang ipinaglaban kong isilang, ang mga kambal ko. Napakaganda ninyong dalawa. Sisiguraduhin ni inay na palalakhin kayong pingping-anan ng maayos. Mula ngayon, ang magiging pangalan nyo ay sina Pingping at Anan. Dahil sa inyo, kahit gaano pa karaming pagsubok at hirap ang dumating sa hinaharap, hindi matatakot ang inyong ina. Guard Lin, Mahal na hari, 9 na buwan na ang nakalipas. Wala pa rin bang balita tungkol sa babaeng iyon? paumanhin po sa aking kakulangan. Nagdagdag na po ako ng mga tauhan para maghanap, pero ipinapakiusap ko po sa mahal na hari na unahin ang kapakanan ng bansa. Bumalik na po muna tayo sa kabisera. Larga na. Nagbabalik na ang mahal na hari, tumabi ang lahat. Nagbabalik na ang mahal na hari, magbigay daan kayong lahat. Nagbabalik na ang mahal na hari, mag-ingat at tumabi. Inay, tinatawag kaming mga bata sa labas doon sa ibaba ng bundok. Sinasabi nilang wala kaming tatay. Mabait na bata sina Pingping-Anan. Huwag nyo silang pakinggan. Mayroon kayong ama. Nasaan ang ganoon tatay po. namin? Ang tatay ninyo. 7 taon na, ngunit hindi man lang ako binalikan ng general. Hindi ko alam kung nagbayad na siya ng buhay sa labanan o baka nakalimutan na niya ako. Inay, ano pong iniisip nyo? Hi. Mga anak, bata pa kayo? Tungkol sa ilang bagay, ipaliliwanag ni inay sa inyo paglaki niyo. Pero kailangan ninyong tandaan, mayroon kayong tatay, at ang tatay ninyo ay isang dakilang bayani. Talaga po? Sa loob ng 7 taon, ang mga chismis ng mga tao sa ibaba ay hindi kailanman tumigil. Kung hindi ako kikilos, sina Pingping-Anan paano sila makakaharap ng may dangal sa hinaharap? Pingping-Anan, tara na, bumaba tayo ng bundok kasama ang inay. Mga bata, kung talagang hindi na darating ang inyong ama, ako na ang magiging kalasag ninyo. Tumayo ka na. Mahal na hari, 26 na taong gulang ka na, pero hanggang ngayon ay wala ka pang anak. Si Punong Ministrong Sun at ang iba pang mahahalagang opisyal sa kani-kanilang mga pamilya ay pumili ng mga magagandang dilag para matiyak na ang ating pamilyang Maharlika ay magkaroon ng maraming tagapagmana. Mahal na hari, kung hindi mo gusto ang mga ito, magpapalit tayo ng iba. Tama na po. Ina, may mahalaga pa po akong gagawin. Ipasensya niyo na po muna ngayong araw. Mahal na hari, ano pa ba ang mas mahalaga sa ngayon kaysa sa pagkakaroon ng anak? Sino ang magpapatuloy ng ating kaharian sa hinaharap? Paano ko na lang haharapin ang ating mga ninuno? Huwag po kayong mag-alala, Ina. Paano akong hindi mag-aalala? Hinayaan kita noong ayaw mong magpakasal. Sinunod kita. Ang gusto ko lang ay pumili ka ng ilang babae para magkaroon ng supling ang ating pamilya. Bakit wala ka man lang mapili kahit isa? Ina, ang mga babaeng iyon ay masyadong karaniwan. Wala talaga akong interes sa kanila. Ikaw, talaga bang gusto mong parusahan ako sa galit? Wala akong pakialam. Mamaya, pumili ka na ng mga babae. Mula ngayong araw, ay maghahalinhinan silang samahan ka sa pagtulog. Ina, bakit kailangan niyo po akong pilitin ng ganito? Para po kay Inang Reyna, mayroon po akong mungkahi. Ang Granada ay sumisimbolo sa maraming anak. Bakit hindi po natin hayaang pumasok sa palasyo ang 1,000 bata at magsagawa ng pistang pomegranate? Baka sa pamamagitan ng pagdarasal na ito ay magkaroon na ng maraming supling ang pamilyang Maharlika.
Sige. Sige. Gawin niyo iyan. Mahal na hari, ano ang iniisip mo? Magbigay ka naman ng sagot. Mahal na hari? Mahal na hari? Susunod po ako sa inyong kagustuhan, ina. Nasaan na kaya ang babaeng? Tinitibok ng aking puso sa sandaling ito. Gozi, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang manginsulto? Sina Pingping at An-An ay anak. Sila ay iyong mga pinsan. Mga ligaw na bata. Mga walang pamilya. Mga salot lang sila. Ikaw, kanino mo natutunan ang mga salitang iyan? Narito na ang mga ligaw na bata. Andyan na ang mga walang pamilya. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Gozi, mabait ka, diba? Makinig ka sa sasabihin ni Tia. Huwag ka nang gagaya sa iba sa pangungutya kina Pingping at An-An. Sina Pingping at An-An ay anak ni Tia, ibig sabihin ay pinsan mo sila. Kapag kinutya mo sila, parang kinutya mo na rin ang sarili mo. Tia, Liang Siyu, naglakas loob ka bang saktan ang anak ko? Mga kanayon, tingnan niyo ito. Bumaba ng bundok si Liang Siyu para manakit ng tao. Anong nangyayari? Ate, mga kanayon, hindi ko po sinaktan si Gozi. Sinabihan ko lang sila na huwag ng asarin ng mga anak ko. Asarin ka? Buti nga sa iyo. Sino ba kasi ang naging walang hiya 7 taon na ang nakararaan at nagsilang ng 2 ligaw na bata? Kuya, may konsensya ka pa ba sa mga sinasabi mo? 7 taon na ang nakararaan? Kung hindi dahil sa inyong mag-asawa na pinilit akong umakyat sa bundok sa hating gabi para kumuha ng gamot, para ipanggamot kay Gozi, hindi sana ako. Pwe, inutusan ka naming manguha ng gamot, hindi para lumandi ng kung sino. Mga kanayon, itong si Liang Siyu ay isang salot simula ng isilang. HMP. Sinira pa ang dangal ng pamilya, ng akit ng lalaki, at nagkaroon ng 2 anak. At ngayon, sinaktan pa ang anak naming si Gozi. Mga kanayon, anong dapat gawin sa kanya? Iparusa sa tubig. Tapusin na iyan. Parusahan siya. Dapat siyang magbayad. Huwag palampasin yan. Parusahan na ang babaeng iyan. Inay! Hulog na sa tubig iyan. Huwag niyo hawakan ng mga anak ko. Unok Yang, nakikiusap po ako sa inyo. Maaari po bang sa amin sa Liang Village, kumuha ng ilang mga bata para sumali sa pistang pomegranate? Umalis kayo! Layuan niyo kami! Lumayo kayo! Ang 2 batang ito, bakit ang kamukha nila ang mahal na hari noong bata pa siya? Yang Dalu, umalis ka! Posible kayang sila ay mga nawawalang anak ng mahal na hari? Layo kayo! Hinto. Huwag niyo silang saktan. Huwag ang mga bata. Ito. Inay, bakit po siya yumuyukod? Sir, ano pong ginagawa niyo? Huwag niyo pong gawin iyan sa amin. Sino ba ang 2 batang ito? Sir, hindi dapat nilalapitan ang 2 batang ito. Ang ina nilang si Liang Siyu ay malas simula nang isilang siya. At pagkatapos ay hindi malaman kung kani-kanino nakipag-ugnayan at isinilang sila. Tingnan niyo ang mga iyan, walang galang at walang pinag-aralan. Nambabastos sa inyo, sir. Liang Siyu, lumuhod ka na agad. Paumanhin po, sir. Tumayo kayo. Dali. Tumayo na kayo. Ano bang nangyayari? Unok Yang, napakabait niyo naman po. Hindi niyo kailangang maging ganito kabait sa mga batang iyan. Tumahimik ka. Sino ang tinatawag mong ligaw na bata? Ang mga batang ito ay sina. Sir, ang isa ay si Pingping at ang isa naman ay si An-An. Ang mga batang ito ay narito talaga sa harapan ko at hindi sila guni-guni lang. Pero bakit kaya silang 2, pati na ang batang mahal na hari, ay magkamukhang magkamukha? Posible kayang ang babaeng ito ay minahal noon ng mahal na hari? Hindi maaari. 26 anyos pa lang ang mahal na hari at ang babaeng ito ay mukhang kauray 40 na. Paano naman mamahalin ng mahal na hari ang isang matandang babaeng katulad nito? Nagkataon lang ba ito? Pero sobra naman ang pagkakataon na ito. Liang Siyu, bakit mo dinala rito ang mga batang ito? Tingnan mo kung gaano naging galit na galit si Sir dahil sa inyo.
Leader, naparito lang ako para humingi ng katarungan. Ayos lang kahit sirain niyo ang puri ko, pero huwag niyong gagamit ng masasamang salita para saktan ang mga anak ko. Liang Xiu, nagwawala ka na naman ng walang dahilan. Mali ang mga gawain mo. Nagkaanak ka ng hindi kasal at hindi mo pahahayaang pagalitan ka ni mga kababayan? Bakit kailangang sa ganitong oras ka pa pumunta rito? Talagang sa oras na narito kami. At binastos mo pa si Onok Yang. Alam mo ba kung sino si Onok Yang? Sa isang utos lang niya, ubos ang buong baryo natin. Sabi na noong bata ka pa, na isa kang malas sa buhay at ngayon ay napatunayan na. Ano man ang sabihin nyo, hindi na namin kayo pwedeng palagpasin pa. Mga kababayan, hulihin nyo sila. Opo, hulihin sila. Hulihin niyo sila. Kung sino mang magtatangkang saktan kami, lalabanan ko hanggang sa huli. Ang tapang mo pa rin sumagot, ha? Huwag mong sasaktan ang inay ko. Pagbabayarin kita. Yang Delu, pagbabayarin kita. Patawad po sa lingkod nyo. Kasalanan ko po. Patawad po. Anong nangyayari? Bakit siya lumuhod? Dapat na ako'y maparusahan. Dapat na ako'y maparusahan po. Sir, bakit palagi kayong lumuluhod sa amin? Tumayo na po kayo. Liang Xiu, isa kang malas na may masamang kapangyarihan. Maging si Onok Yang ay nalinlang mo. Turuan niyo siya ng leksyon. Opo, bugbugin sila, bugbugin sila. Pingping, An-An, bilis. Tumakbo na kayo. Huwag niyo na isipin ang nanay niyo. Hindi. Tigil. Tignan natin kung sinong mangahas na lumapit sa kanila. Sir, ano po ang nangyayari sa inyo? Napakabuti po ng puso niyo. Lubos po ang pasasalamat ko. Pakiusap po, sir. Tulungan niyo kaming makamit ang hustisya. Hayaan ang pinuno na parusahan ako ng mag-isa. Huwag niyo na pong idamay ang mga anak ko. Sir, pakiusap po iligtas niyo ang nanay namin. Tumayo kayo. Tumayo kayo? Hindi ko ito kayang tanggapin. Liang Fugui. Makinig ka ng mabuti. Ang dalawang batang ito, sila ang pinili ko, isasama ko sila sa palasyo. Para sa pistang Liuhua. Ano po? Sir, wag po. Hinding-hindi po pwede. Liang Xiu, ito ay para ipanalangin ang hari sa darating na pistang Liuhua. Sa tingin mo ba ay konti ang magiging premyo mula sa inang reyna? Marami ang nagmamakaawa na makasama pero tinatanggihan ko sila. Ang dalawang batang ito, kamukhang kamukha nila ang hari noong bata pa siya, kaya mabuti nang makita sila ng inang reyna. Sir, gusto ko lang mamuhay kasama ang mga anak ko. Nang payapa at simple, hindi namin hangad ang malaking yaman. Liang Xiu, sa nakikita ko, kapag hindi mo isinama ang dalawang batang ito sa palasyo, baka wala ng lugar para sa iyo. Dito sa Liang Village. Pero, Tama na, Liang Fugui. Ang dalawang batang ito ang kukunin ko, desidido na ako. Sir, pinahihirapan niyo po ako. Ang pinagmula ng mga batang ito, totoong hindi maganda ang reputasyon. Kung talagang isasama niyo sila, kahit paano ay magsama kayo ng isang batang may malinis na pinagmulan. Tama po, sir. Ako at ang ama ni Gozi, kami ay kasal sa maayos na paraan at may marangal na pagdiriwang. Tigil. Basta't ang dalawang batang ito ay nasa palasyo, ang ibang bagay ay madali na nating mapag-uusapan. Guardlin, 7 taon na ang lumipas. Bakit kahit isang babae lang ay hindi niyo pa rin mahanap? Kumalma po kayo, mahal na hari. Nangangamba po ako na? Baka ang babaeng iyon ay napanaginipan lang ninyo at hindi. Nagsisinungaling ka. Siya ay isang tunay at totoong babae. Ngunit ang sabi nyo, ang babaeng iyon ay marunong sa medisina. Pangalawa ay may balat siya sa katawan. Pangatlo ay may dala siyang maliit na espada. Sinuri na namin ang lahat ng kababaihan sa buong bansa, ngunit walang tumugma sa 3 katangiang ito. Sino ang nagsabi na sa mga kabataan lang kayo maghanap? Kahit mas matanda pa siya, kahit ang mga nasa 40 taong gulang, ay dapat ninyong siyasatin. Mas matanda? Siguradong hindi iyon ang pipiliin ng mahal na hari. Guardlin, isang beses ko lang sasabihin ito. Suriing mabuti ang lahat. Huwag na huwag magtitira ng isa man. Masusunod po. Kahit marating ko pa ang dulo ng mundo, hahanapin kita. Dumating na ang mahal na hari.
Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay. Mabuhay po kayo. Nay, ano po ba talaga ang itsura ng hari? Maaari po ba kaming tumingin? May mga patakaran sa loob ng palasyo. Hindi pwedeng tumingala para tingnan ang mahal na hari. Sige na, dumaan lang ang mahal na hari papunta sa pulong. Bukas pa formal na magsisimula ang handaan ng liyuhua. Magsialis na muna kayong lahat. Liang Siyu, sandali lang. Napakalakas ng loob mo. Pulot lang ang dalawang batang iyan, tapos ay naglakas loob ka pang pumasok sa palasyo. Sa inyong paggalang, Momo, hindi ko po magagawa iyon. Ang dalawang batang ito ay sarili kong mga anak. Kalokohan. Mukhang 40 taong gulang ka na. Paano ka magkakaroon ng mga batang ganyan kaliit? Momo, hindi nyo pa po alam ang totoo. Itong si Liang Siyu, isang malas sa buhay simula nung pinanganak siya. 32 taong gulang na siya, pero wala pa ring naglalakas loob na pakasalan siya. Pero hindi siya nakatiis dahil sa kalungkutan, nabuntis siya nang hindi pa kinakasal at nanganak ng 2 batang walang ama. Momo, tumingin po kayo. Nagbigay ako ng napakahalagang impormasyon. Ang amin kayang si Guzi ay pwedeng makaharap sa mahal na hari. Huwag po kayong mag-alala. Ang amin pong si Guzi ay malinis ang pinagmulan. Kaysa sa 2 batang iyan, di hamak na mas magaling siya. Sister-in-law, ingatan mo ang pananalita mo. Maaari mo akong hamakin, pero huwag na huwag ang mga anak ko. Bakit? Ano ngayon kung hamakin kita? Mga bastardo. Mga batang walang ama. Parehong bastardo ang 2 anak mo? Ikaw. Sige, sa loob ng maraming taon, pinahalagahan ko ang pagsasama natin bilang magkapatid, kaya pinagbibigyan ko kayo ni eldest brother sa lahat ng bagay. Hindi ko akalain na aabusuhin niyo ito ng sobra, at patuloy niyo akong aapihin. Mula sa araw na ito, tapos na ang ugnayan nating lahat, kanya-kanya na tayo ng landas. Tara na. Saan ka pupunta? Momo, bakit mo ako pinapahirapan? Ikaw ang nagpapahirap sa mahal na reyna. Nakipagsabuatan ka kina Yunok at Yang Delu, at nagsasabi sa mahal na reyna ng mga kasinungalingang kamukha ng ating hari ang 2 batang iyan. Ano ba talaga ang balak mo? Hindi ko po kailanman sinabi ang ganoong bagay. Kaya naman pala ang Yunok Yang na iyon ay pilit silang dinala sa palasyo, siguradong may masama silang balak. Momo, hindi ko kailanman nakilala si Yuno Chiang. Paano ako makikipagsabuatan sa kaniya? At isa pa, isang hamak na mamamayan lamang po ako. Kahit gaano pa ako katapang, hindi ko magagawang magpanggap na anak ng hari. Masyado kang matigas. Tingnan natin kung mas matigas ba ang mukha mo kaysa sa karayom ko. Huwag mong hawakan ng nanay namin. Umalis kayo dyan. Pingping, An-an, o siya lang ba kayo? Ayos lang ba kayo, General? Ikaw ba yan? Mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari. Ang mahal na hari nga. Nagpupugay po ako sa inyo, mahal na hari. Madre Rong, napakagulo ninyo. Wala ba kayong modo? Mahal na hari. Ang Liang Siyu na ito ay hindi marunong sumunod sa patakaran. Tama na. Bago lang sila dito sa palasyo. Natural lang na hindi pa sila pamilyar sa mga tradisyon. Huwag niyo na silang pahirapan. Pero, mahal na hari, siya ay... Bakit? Suwayin mo ba ang utos ko? Hindi po ako nangangahas. Tumayo na kayo. Salamat po, mahal na hari. Dali. Halika, patingin ako. May sugat ka, di ba? Masakit ba? Nakapagtataka. Nakikita ko silang nasasaktan. Pero bakit masakit ang loob ko? Ang kanilang mga mukha ay tila pamilyar sa akin. Nasaktan kayo? Magpatawag agad ng doktor at gamutin ang mga bata. Mahal na hari, hindi na po kailangang abalahin ang doktor. May sapat po akong kaalaman sa panggagamot. Kaya ko pong gamutin ang mga bata. Ang boses na yon, bakit kasing boses niya? At isa pa, marunong din siyang manggamot. Lapastangan, ipinatawag ka ng mahal na hari ng manggagamot, ngunit nangahas kang huwag magpasalamat at nagmalaki ka pang marunong ka sa medisina. Tumahimik ka. Babae, gamutin mo muna ang mga bata. Subukan mo. Opo.
Magtiis muna kayong dalawa. Lalagyan natin ito ng ginawa kong halamang gamot at magiging maayos din ang lahat. Parang ang paraan ng pagbenta niya ay katulad niya. Babae, tatanungin kita, sa katawan mo, may dala ka bang maliit na espada? Mahal na hari, paano niyo po nalaman na may dala akong maliit na espada? Mahal na hari, bakit may dala ang Liang Xiu na ito ng maliit na espada? Hindi ba't magmumukhang balak mong manakit dito sa loob ng palasyo? Tumahimik ka sabi. Maraming panganib sa loob ng palasyo, kaya mas mabuting maging maingat. Mahal na hari, bilang isang simpleng babae, wala po akong dalang maliit na espada. Ganoon ba? Tumingala ka at tingnan mo itong panyo. Mahal na hari, hindi maaari na hayaan siyang tumingala. Labag po ito sa ating tradisyon. Manahimik ka. Taas mo ang iyong ulo. Masusunod po. Mahal na hari, may masamang balita po. Ano yon? Sinasalakay tayo ng kaaway. 2 lungsod na ang nasakop nila. Napakawalang hiya ng mga kaaway. 7 taon na ang nakararaan. Pinamunuan ko ang pagsugpo sa kanila. Ngayon ay naglakas loob pa silang magbalik. Ihayag ang aking utos. Tawagin ang lahat ng mga opisyal. Magpupulong tayo sa loob ng palasyo. Opo. Mahal na hari, mahal na hari. Isa kang walang hiyang babae, nagawa mo pang akitin ang mahal na hari. Momo, wala akong ginagawang masama. Pakiramdam ko lang kasi ay kahawig ng mahal na hari ang isang dati kong kakilala. Gusto ko lang siyang makita ng malapitan. Napakalakas ng loob mo. Sino ka sa tingin mo para pagtangka ang tingnan ang mahal na hari? Sisimulan ko ng sirain ang mukha mo para tingnan natin kung magagawa mo pang manukso ng mahal na hari. Inay! Inay! Wag. Ano ang gagawin ninyo? Ano ang balak ninyo? Inay! Inay! Madrerong! Sinasamantala mo ang kapangyarihan mo, pati ang pagpaparusa mo. Hindi ka ba natatakot na makarma ka? Karma, 40 taon na akong nagsisilbi sa mahal na reyna bilang kanyang tagapangalaga. At maliban sa reyna, sino ang may lakas ng loob na saktan ako? Madre Rong, pumunta kami ng mga anak ko rito para magdasal para sa kaligtasan ng hari at reyna. Kung saktan mo man ako, hindi ka palalampasin ng mahal na reyna. Teka, Momo, tungkol sa kung makikita ba ni Liang Xiu ang reyna, depende na iyon sa kung ano ang sasabihin mo, di ba? Liang Xiu, uunahin kong sirain ang iyong mukha. At pagkatapos ay itatapon kita palabas ng palasyo at parurusahan hanggang sa wala ka na. At sisiguraduhin kong walang makakaalam nito. Hahaha. Tigil. Pingping, Anan. Maraming salamat po, Yunok Yang. Yang Delu, huwag kang makialam. Hindi naman ako nakikialam. Nandito lang ako para ihatid ang utos ng mahal na reyna. Liang Xiu, nais makita ng reyna ang lahat ng sumali sa pistang pomegranate kasama ang mga kababaihan at kabataan. Kayo pong 3, bakit nandiyan pa rin kayo? Paumanhin po. Pingping at Anan, bilis na. Momo, pababayaan na lang ba natin sila? Akala ba nila kapag nakaharap na nila ang reyna, ay wala na akong magagawang paraan para parusahan silang lahat? Inang reyna, parang awan niyo na po. Tulungan niyo ang inyong lingkod. Mayroong isang babaeng nagngangalang Liang Xiu na ininsulto po ako at tinawag na lobo. Liang Xiu, totoo ba ito? Mahal na inang reyna, bilang isang simpleng mamamayan, hindi ko po kailanman ininsulto si Madre Rong. Sinabi mo na nagpapanggap akong makapangyarihan dahil sa iba at nagagawa mo pang itatwa na tinawag mo akong lobo? Liang Xiu, totoo ba ang lahat ng ito? Inang reyna, may sapat pong dahilan ng lahat. Ang totoo po ay si Madre Rong ang unang nanamantala at nagparusa ng walang pahintulot. Manahimik ka. Inang reyna, siya po ang unang nanakit sa akin, kaya pinarusahan ko lang po siya ng kaunti. Liang Xiu, isa ka lamang simpleng mamamayan. Ngunit nangahas kang saktan ang isang naninilbihan sa palasyo. Talagang wala ka ng takot sa batas. Mga kawal. Sandali po lamang. Mahal na inang reyna, tungkol po sa sinabi ko kanina na 2 bata na kamukhang kamukha ng hari
Ang kanilang ina po ay walang iba kundi si Liang Xiu. Inang Reyna, pawang kasinungalingan lamang po ang sinasabi ni Yang Delu. Ang dalawang batang iyon ay hindi kailanman naging kamukha ng hari. Mali ka, halata namang kamukhang kamukha nila. Sa tingin ko rin ay hindi kamukha ng hari noong bata pa siya ang dalawang batang ito. Ngunit noong bata pa po ang hari, hindi nyo naman po siya nakita ng madalas. Ano ang ibinubulong mo riyan? Ang inyong lingkod po ay... Mahal na Inang Reyna, ang ibig pong sabihin ni Unot Siyang ay, ang anyo ng hari noong bata pa siya, ay hindi niyo po nakita ng maraming pagkakataon. Napakawalang galang mo. Wala kang karapatang magsalita rito. Madre Rong, bagamat isang simpleng babae lang ako mula sa nayon, narinig ko na rin po sa guro sa aming nayon. Ang patakaran sa palasyo, kapag isinilang na ang isang prinsipe, kailangan siyang palakihin sa labas ng palasyo upang maging mas malusog ang kanyang pangangatawan. Kaya po, ang hitsura ng mahal na hari noong bata pa siya, sigurado po akong hindi pa ito masyadong nakikita ni Inang Reyna. Ang bastos mo. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang babaeng taga-nayon na makialam sa usaping maharlika? Mga tauhan, May punto ang kanyang sinabi. Hindi ko akalain na ang isang babaeng taga-nayon ay may sapat na kaalaman. Yang Delu, tumayo ka na. Salamat po, Inang Reyna. Inang Reyna, maaari po ninyong tingnan ng mabuti ang dalawang batang ito. Ang dalawang batang ito, sa tingin ko, ay lalo ko silang nagugustuhan habang tinititigan. Manatili kayo rito sa palasyo upang ipagdasal ang kapakanan ng emperador. Salamat po, Inang Reyna. Inang Reyna, hindi po maaari ito. Ang babaeng ito ay malas simula pagkabata at higit sa lahat, isa siyang masamang babae na walang dangal. Ang dalawang batang ito ay bunga ng pakikipagrelasyon niya sa kung sinong lalaki bago pa siya ikasal. Kung hahayaan niyo silang manatili, sisirain nito ang reputasyon ng pamilya ng hari. Totoo ba ang narinig ko? Yang Delu, paano mo nagawang itago ang ganitong bagay? Inang Reyna, huwag po kayong makikinig sa mga kasinungalingan ni Madre Rong. Inang Reyna, hindi po ako nagsisinungaling. Mayroon akong saksi. Papasukin siya. Ang inyong lingkod na si Wang Shihua ay nagbibigay galang kay Inang Reyna. Wang Shihua, tatanungin kita. Si Liang Xiu ba ay malas sa buhay at isang babaeng walang dangal? Totoo ba ang lahat ng ito? Totoo po ang bawat salita ko, Inang Reyna. Ako ang sister-in-law ni Liang Xiu. Maaari akong tumestigo. Dala niya ang kamalasan simula noon, kaya walang gustong magpakasal sa kanya. At nakipagrelasyon siya sa isang lalaking hindi naman kilala at nagsama ng walang basbas hanggang sa isilang niya ang dalawang batang ito. May nais po akong ipaliwanag. Inang Reyna, 7 taon na ang nakararaan nang mamitas ako ng gamot sa bundok. Nakatagpo ako ng isang general na nalason ng flying flower poison mula sa kaaway. Kung hindi siya makikipagtalik sa isang babae, ay hindi na siya mabubuhay. Kaya ibinigay ko ang aking sarili para iligtas siya. Puro kakasinungalingan. Mga tauhan, dalhin ang mag-iina sa labas at parusahan sila hanggang sa mawala. Natatakot po. Inang Reyna, kung parurusahan niyo kami ng ganito, pagtatawanan lang kayo ng buong mundo. Inang Reyna, Napakalakas ng loob mo. Liang Xiu, nangahas ka pang sumpain ang mahal na ina. Wang Shihua, wala kang karapatang pagsabihan ako, ikaw na taong walang utang na loob. Anong sinabi mo? May mali ba sa sinabi ko? Noong nagkasakit ang anak mong si Gozi noon, hindi ba't ako ang umakyat ng bundok para kumuha ng gamot na nagligtas sa kanya? Sa halip na tumanaw ng utang na loob, lalo mo pa akong pinahirapan at pinag-initan. Ano ka pa kundi isang taong walang utang na loob? Napakasama mong babae. Talagang gusto mong masaktan ka. Tumigil ka. Sino ka para magpataw ng parusa rito? Pingping, An-an. Liang Xiu, sabihin mo sa akin, kung paparusahan ko kayo hanggang sa dulo, paano iyon lalabag sa batas? Kapag hindi ka nakasagot, dodoblehin ko ang parusa sa inyo. Mahal na ina, ang ating imperyo ay laging inuuna ang proteksyon ng mga bata. Bilang isang pangmatagalang adhikain, mas malinaw at mahigpit ang ating batas na ang mga batang 8 taong gulang pababa, kahit pa gumawa ng napakabigat na kasalanan, ay dapat pa ring patawarin. Pero ang dalawang anak ko, 7 pa lang silang taon ngayong taon. Mahal na ina, hindi po ba tama ako? Ito ay, sa tindi ng galit ko, parang nakalimutan ko iyon. Tumigil ka. Ginamit mo pa ang batas para protektahan ang sarili mo. Ang batas ng imperyong ito ay para sa mga bata ng kagalang-galang na pamilya. Paano nito poprotektahan ang mga batang ito? Tama po ang mahal na ina. Mga anak sa labas lang ang mga batang ito. Noon kami ni eldest brother,
ay mismong nakakita sa pakikipag-ugnayan niya sa kung sino lang. Wang Shihua, ni minsan ay wala pang lumabas na totoong salita sa bibig mo. Liang Xiu, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Hindi ba't sinabi mo lang kanina na ang 2 batang ito ay anak ng isang general ng ating imperyo? Sabihin mo sa akin kung sinong general iyon. Kapag nasabi mo ang pangalan, pakakawalan ko na kayo at baka hayaan ko pa kayong magsamang muli. Iyon ay... Mahal na ina, ang alam ko lang po ay isa siyang general na may suot na maskara. Talagang hindi ko alam kung ano ang pangalan niya. Liang Xiu, maski pangalan ng lalaking nakasama mo ay hindi mo man lang alam, napakawalang hiya mo talaga. Mahal na ina, sumusumpa ako sa langit na bawat salita ko ay totoo. Mahal na ina, napakatuso ng babaeng ito. Huwag po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan niya. Wala namang sinasabing general na laging may maskara sa imperyong ito. Mga tauhan, ang babaeng ito na si Liang Xiu na walang dangal ay parusahan at tapusin agad. Nay! Pingping An-An, mahal na ina, dinggin niyo po ang katotohanan. Sandali lang. Mahal na ina, mayroon talagang isang tao sa ating imperyo na mahilig magsuot ng maskara tuwing may laban. Sino? Bakit parang wala akong alam diyan? Ang mahal na hari po. Ang mahal na hari? Manahimik ka. Nangahas ka pang banggitin ang mahal na hari. Mahal na ina, ang babaeng itong si Liang Xiu ay nagtangkang akitin ang mahal na hari kanina. Tunay ngang malandi ang Liang Xiu na ito. Parusahan at tapusin na siya agad. Tigilan niyo iyan. Ang mahal na hari ay narito na. Hindi ko papayagan ang kahit na sino. Nahawakan siya kahit kaunti. Mahal na hari? Siya nga ba talaga si Masked General? Hindi nakapagtatakang sa loob ng maraming taon ay hindi niya mahanap kaming mag-ina. Isa lamang akong hamak na babae mula sa nayon. Paano ako magiging karapat-dapat sa kaniya? Kawawa naman sina Pingping at Anan. Mukhang sa buhay na ito ay hindi na nila makikilala ang kanilang tunay na ama. Pakiusap po! Iligtas niyo po ang aking ina! Bakit? Sa tuwing nakikita kong umiiyak ang 2 batang ito, ay sobrang nasasaktan ang aking puso. Gagawin ko, pumunta na kayo sa inyong ina. Huwag matakot, huwag matakot. Maayos lang ang inyong ina. Ah, Tumayo na kayong lahat. Inang Reyna, hinihiling ko po, Inang Reyna, na patawarin niyo na silang mag-iina. Mahal na hari, dahil lang ba sa isang hamak na Liang Xiu, ay personal pa kayong nagpunta rito? Huwag niyo sabihing, talaga bang napaibig ka na niya? Inang Reyna, Tumahimik ka. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa iyo. Mamaya ay mananagot ka sa akin. Inang Reyna, ngayon ko lang po sila nakita. Paano masasabing napaibig na ako? At saka, hindi ko alam kung ano ang dahilan, ngunit sa tuwing nakikita ko silang nahihirapan, ang loob ko ay hindi tumitigil sa sobrang sakit. Mahal na hari, kapag nakita mo lang na ang iyong pinakamamahal sa buhay ay nahihirapan, saka ka lang makararamdam ng ganyang sakit. Hindi ba't sinabi mo kanina na ngayon mo lang sila nakita? pinakamamahal? Ibig bang sabihin ay ang mahal na hari at kami ay magkadugo at magkamag-anak? Si Masked General ang mismong mahal na hari. Mahal na ina, sila ay isang ina at 2 anak, at nandito sila para ipagdasal ang ating anak. Kaya naman nakikiusap ako po. Napatawarin na po ninyo sila. Ipagdasal? Isang babaeng walang modo ang magdarasal para sa pamilya ng hari. Sa araw na ito, kailangang parusahan silang lahat. Inang Reyna, ngayong araw ay kapistahan para sa hari. Hindi bale na kung parusahan niyo po kami. Ngunit baka makagulo po ito sa mahalagang piging ng hari. Humihiling po ako kay Inang Reyna na mag-isip-isip muna po. Inang Reyna, kapag hinayaan nating mabuhay ang babaeng ito ang magiging mantsa sa ating maharlikang piging. Sisirain lang nito ang reputasyon ng hari. Walang galang. Madre Rong, ang sama ng iyong loob, gumagawa ka pa ng kwento. Sa tingin ko, ang taong dapat parusahan ay walang iba kundi ikaw. Mahal na hari, maawa po kayo. Mahal na hari, lalong lumalala ang iyong pagsuway. Ipinaghanda kita ng napakaraming kandidato, pero ni hindi mo man lang sila tinignan. Tapos ngayon dahil lang sa isang walang kwentang babae, lalabanan mo ako. Ina, sa aking puso, mayroon ng isang babae na aking iniibig, at sa ibang mga babae ay wala na talaga akong gana. At
Ang trono ng reyna ay sadyang nakalaan lang para sa kanya. Sino kaya ang babaeng iyon? Na tapat na minamahal ng hari? Paano kung hindi mo na makita kailanman ang babaeng tinutukoy mo? Wala na ba talagang magiging anak ang hari? Paano niyo hahayaang humarap ako sa iyo maumong ama? At sa ating mga ninuno? Kung ang ating mga ninuno ay nakatanaw man sa langit, hindi nila nanaisin na pahirapan natin ang maginang ito. Sana ay magpakita kayo ng awa, mahal na ina. Ipinagdarasal ko na maawa po kayo. Maraming salamat po, Inang Reyna. Inang Reyna, hindi niyo pwedeng hayaan na makalusot sila ng ganoon lang. Inang Reyna, kapag hinayaan niyo silang makawala, nasaan na ang inyong dangal bilang ina ng bayan? Liang Xiu, makakaligtas ka man sa matinding parusa, hindi mo naman matatakasan ang kasalanan mo. Halikayo, parusahan siya ng 20 hampas ng kahoy. Masunod po. Madre Rong, paulit-ulit mo na akong pinupuntirya? Kapag sinaktan mo pa ang mga anak ko, pagbabayarin kita. Lalaban ka pa? Sige. Uunahin ko na munang disiplinahin ang 2 batang ito. Huwag niyo pong hawakan si nanay. Huwag po. Sumusuway kayo sa utos. Pagsusuway ito, dala ni Liang Xiu ang isang espada sa harap ng hari. Nagtangka siyang manakit, huliin niyo siya. Sandali. Ang marka ng paru-paro? Ang maikling patalim? Ito ang aking maikling patalim. Liang Xiu? Ikaw ba yan? Ikaw ang taong gabit-araw kong hinahanap. Naglakas loob ka ba na hawakan siya? Tigil. Siya ay ang aking babae. Mahal na hari, isang hamak na mamamayan lang po ako at hindi karapat-dapat sa iyong kabutihan. Xiu, ako ito. 7 taon na ang nakalipas. Ang taong niligtas mo sa abandonadong templo ay walang iba kundi ako. Maliban kay Wang Sihua, lahat ng walang kinalaman dito, makaalis na muna kayo. Anak, nawawala ka na sa huwisyo. Masama ang ugali ng babaeng ito. Sinubukan pa niyang manakit, pagkatapos ay kikilalanin mo siyang kamag-anak? Ina, totoo ang sinasabi ko. 7 taon na ang nakalipas. Talagang ibinigay ko ang loob ko kay Xiu. Liang Xiu, tatanungin kita. Ang asawa mo ba ay ang hari? Para po sa inyo, Inang Reyna, 7 taon na ang nakalipas. Ang nakasama ko po ay isang general na may maskara. Hindi ko po nakita ang kaniyang mukha. Kaya naman, hindi po ako nakasisiguro. Mahal na hari, pakinggan mo siya. Inang Reyna, mula bata pa ay nagsilbi na ako sa hari. Ang hari, tuwing siya ay nagsasanay o kaya ay namumuno ng mga kawal, ay mahilig pong magsuot ng maskara. Mahal na hari, totoo po ba ang sinasabi ni Lolo? Ikaw po ba talaga ang general na may maskara? Guardlin, Ang hari, siya nga ang hari. Ang aking general ay ang hari pala mismo. Ano ba? Para lang sa binitawan mong pangako, nagsugal ako ng aking buhay upang mailuwal ang 2 anak. Inaasahan ko na darating ang araw na muli tayong magkikita. Sa loob ng 7 taong ito, hindi ko inalintana ang hirap. Sa kabila ng lahat ng panlilibak at pangungutya, ginawa ko ang lahat upang mapalaki ng maayos ang ating 2 anak. Naghihintay ako ng 7 taon, 7 taon akong nag-abang. Hanggang sa mismong ako ay nawalan na rin ng pag-asa. Akala ko habang buhay ay hindi ko na makikita pa ang aking masked general. Ngunit hindi ko inaakala na makikita kita rito sa araw na ito. At higit pa sa hindi ko inaakala na ang aking masked general ay pala si 5 kataas-taasang kapangyarihan. Xiu, ako ito, ako ang nagkamali. Ngunit sa loob ng 7 taong ito, hindi ako kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. 7 taon na, itong panyong ito ay lagi kong daladala saan man. Nitong nakaraang 7 taon, hindi ako tumingin sa ibang babae at hindi pa rin ako'y kinakasal. Bawat sandali at walang kahit isang sandali na hindi kita inalala. Mahal na hari. Xiu, masyado kang nahirapan. Babawi ako sa inyo. Mula nang marinig iyan sa mahal na hari, lahat ng lungkot at pangmamaliit na naranasan ko ay naging sulit na. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Bakit na humaling ang mahal na hari sa isang 40 taong gulang na babae at hindi niya ito malimot? Inang Reyna, hindi biro ang usaping ito. Huwag po kayong maniwala agad. Bakit hindi ako maniniwala? Ako at si Xiaoyu ay nakasiguro na sa totoo
Ano pa ba ang magiging mali rito? Inang Reyna? Sa pamamagitan lang ba ng isang maskara at isang balisong ay magkakilala na? Paano ito mapapaniwalaan ng mga tao? Paano kung nagkamali ang mahal na hari sa pagkakakilala at si Liang Xiu ay sinasadya lang na kumapit sa kanya? Manahimik ka. May punto ang sinasabi ni Madre Rong. Kailangang siyasatin ng mabuti ang bagay na ito. Guardlin. Huwag po kayong mag-alala, Inang Reyna. Sisiguraduhin kong lalabas ang katotohanan. Inang Reyna, kung ang mahal na hari at si Liang Xiu ay totoo ang ugnayan, magkakaroon po kayo ng isang kambal na apo. Tama. Ang dalawang batang iyon ay tunay ngang nakakaaliw. Inang Reyna, hinding-hindi niyo po sila dapat kilalanin. Inang Reyna, nakikiusap ang inyong lingkod na agad parusahan at tapusin si Liang Xiu. Sumasangayon po kami. Punong Ministro, isa lang po akong simpleng mamamayan. Kung wala po akong kasalanan, o kahit mayroon man, at kailangang parusahan ng malupit, ay hindi nararapat na maabala pa ang punong ministro ng bansa at isama pa ang lahat ng mga opisyal para lang humingi ng utos sa akin. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Mahal na hari, Inang Reyna, ayon sa batas ng tradisyon, kung ang isang batang walang ama ay dadalo sa pistang pomegranate, masisira lamang nito ang kasayahan at tatakot ang inyong lingkod na balang araw ay mawalan kayo ng tagapagmana. Punong Ministro, hindi kung kanino lang ang anak ko. Siya ay kadugo ng hari. Sa ngayon ay wala pa itong formal na kasiguraduhan, kaya ang anak mo ay itinuturing pa ring walang kinikilalang ama. Lapastangan. Personal ko itong pamilya, wala kayong karapatang makialam. Nakalimutan na ba ng mahal na hari na ang usapin ng hari ay usapin din ng bayan? Higit pa rito, tungkol ito sa iyong magiging tagapagmana. Ito ay napakahalagang bagay para sa kinabukasan ng ating lahi. Kaya naman naglalakas loob akong sabihin ang katotohanan. Inang Reyna, pag pinabayaan niyo ang bagay na ito at maputol ang daloy ng inyong dugo, ating magandang bansa ay mawawalan ng mamumuno. Tagabang may ganitong pangyayari, bakit kailanman ay hindi ko nabalitaan ang tungkol dito? Inang Reyna, totoo po ang sinasabi ni Punong Ministro. Sa probinsya namin, alam ng lahat ang batas na ito. Wang Shihua, nagsisinungaling ka lang ng harap-harapan. Kailan pa nagkaroon ng probinsya natin ng ganoong klaseng batas? Pwe, anong alam mo? Manahimik kayo. Pakiusap po, Inang Reyna, tignan niyo po ng maigi. Punong Ministro, may paraan ba para malutas ito? Gaya ng sinabi ko kanina, dapat nang parusahan si Liang Xiu, pati ang kanyang dalawang anak. Tama po iyon, Inang Reyna. Sa aming probinsya, may gumawa na niyan at pagkatapos ay nadagdagan pa sila ng 7 o 8 apo. Wang Shihua, may konsensya ka pa ba? Lahat po ng sinasabi ko ay katotohanan. Inang Reyna, kung hindi po kayo magpapasya agad, tiyak na magkakagulo. Para sa dangal ng maharlikang pamilya, wala na akong magagawa kundi ang magpakatatag at maging mahigpit. Mga tauhan. Sandali lang. Mga kawal, kunin ang mapanlinlang na babaeng ito, ilabas siya, at tapusin siya. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Liang Xiu, napakasalbahe mo. Bakit hindi mo pa ako ipakiusap sa mahal na hari? Ako pa rin ang tunay mong hipag. Pinapanood mo lang ba akong maghirap ng ganito? Wala ka na bang konsensya? Wang Shihua, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon, pero ang sama pa rin ng ugali mo. Parusahan siya agad hanggang sa mawala. Tigil. Mahal na hari, hindi ito ang panahon para magpadala ka sa emosyon mo, lalo na at usapin ito tungkol sa dugong bughaw ng palasyo. Ako ay hinding-hindi papayag na pairalin mo ang iyong kapritso. Inang Reyna. Huwag ka nang magsalita. Nakapagdesisyon na ako. Ang mag-iinang Liang Xiu ay hindi na dapat manatili pa. Inang Reyna, wala po akong ginagawang masama. Hindi po ito patas sa akin. Inang Reyna. Inay! Tumigil kayo. Mahal na hari, itama po ang parusa kay Liang Xiu hanggang sa mawala siya. Kung hindi ay magbibitiw kaming lahat sa tungkulin. Sumasang-ayon po kaming lahat. Kayo, binibigla niyo ako para sumunod sa inyo. Mahal na hari, isang simpleng taga-nayon lamang si Liang Xiu. Hindi ako karapat-dapat para sa inyo na makipag-away sa inyong mga opisyal. Kapag ginawa niyo iyan, paano niyo haharapin ang sasabihin ng taong bayan? Xiu. Mahal na hari, sa muling pagkikita natin ngayong araw, si Xiu ay payapa nang aalis. Marahil, itinalaga talaga kaming magkalapit, pero hindi magkasama sa buhay na ito. Kung hindi ko man maiwasan ang mangyayari ngayong araw, pakiusap, mahal na hari, alagaan niyo ang aking 2 anak. Inay! Liang Xiu, itigil mo na ang pag-aarte mo. Sino ka ba sa akala mo? Magkakaroon ka kaya ng ganitong swerte na magbuntis ng anak ng hari? Wang Shihua, itataya ko ang buhay ko na ang aking 2 anak ay dugong bughaw. Kaya mo bang itaya ang buhay mo sa pagsasabing lahat ng sinabi mo ay totoo? Iyan. Inang Reyna, nakahanda akong tapusin na ito sa sarili ko. Pakiusap lang, Inang Reyna, suriin niyong mabuti para mabigyan ng aking 2 anak ng malinis na pagkakakilanlan. Inay! Xiu, wag. Mahal na hari, may punto si Liang Xiu.
Huwag niyong galitin ang lahat ng opisyal po. Babae ko siya? At sinisiguro kong proprotektahan ko siya. CEO, wag po. Inay, Inay! Mahal na hari, unahin niyo po ang bansa. Sapat na ang mga sinabi mo, at si Shio ay kontento na sa kanyang naging buhay. Sheo, kung ako ay pati ang babaeng minamahal ko ay hindi maprotektahan, hindi ako karapat-dapat na maging hari. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Isa lang siyang 40 taong gulang na matandang babae. Ina, para sa akin, si Shu ang pinakamaganda at pinakamabuting babae sa buong mundo. Mahal na hari, Tumahimik kayo. Kahit pa ngayong araw, ay bitiwan ko ang pagiging hari, hindi ko papayagang saktan niyo si Siyu. Mahal na hari, ikaw ang pinuno ng bansang ito. Huwag na huwag po ninyong sasabihin iyan. Sige na. Mahal na hari, dahil ngayong araw ay isang masayang okasyon. Hindi nga maganda ang magparusa sa sinuman. Gawin na lang natin ito. Ipatapon si Liang Xiu at ang kanyang 2 anak sa malayong lugar sa loob ng 3,000 milya at kailanman ay huwag na silang babalik sa kabisera. Inang Reyna, isang napakalamig at mahirap na lugar ang distansyang 3,000 milya. Paano po iyon makakaya ng 2 bata? Pakiusap, ako na lang po ang parusahan ninyo at itapon sa malayo. Palayain niyo na po ang inyong 2 apo. mga tauhan, hulihin agad si Liang Xiu. Huminto kayo. Ina, ang mga batas at tradisyong wala namang basehan ay hindi dapat agad pinaniniwalaan. Mahal na hari, usapin ito ng dugong bughaw, kaya hindi ako maaaring hindi mag-ingat. Inang Reyna, nakahanda po akong tanggapin ang lahat ng parusa. Parang awan niyo na po. Pakawalan niyo ang 2 bata. Bilis, dakpin si Liang Xiu. Tignan ko lang kung sino ang magtatangkang gumalaw. Mahal na hari, kung magpapatuloy ka sa iyong kamalian, ang ating pamilya ay tuluyan na ngang mawawalan ng tagapagmana. Inang Reyna, hindi mawawalan ng lahi ang imperyo. Ang 2 ninyong apo ay nasa harapan niyo na. Pakiusap po, protektahan niyo sila. Napakalakas ng loob mo. Sa gitna ng lahat ng ito, nagagawa mo pang gumamit ng kung sinong bata para magpanggap na tagapagmana ng palasyo? Liang Xiu, higit ka na sa 40 taong gulang, 7 taon ang nakalipas ay nasa 30 ka na rin. Ako ay sadyang nahihirapang maniwala na nagustuhan ka ng hari. Hinala ko, dahil bata pa ang hari noon, ay tinukso mo lang siya. Inang Reyna, nalaman ko na po ang buong katotohanan. Inang Reyna, noong mga panahong iyon hindi ko po sinadyang akitin ang mahal na hari, kundi ay handa akong parusahan ng langit. Manahimik ka. Guardlin, ano ang nalaman mo? Kailangan mong sabihin ang lahat ng detalye. At kung may kaunting kasinungalingan, ako mismo ay hinding-hindi magpapatawad. Hindi ko po magagawa iyon, mahal na Reyna. Tinanong ko po ang mga bihag mula sa kabilang bansa. Noong 7 taon na ang nakakaraan ng mahal na hari, ay tinamaan nga ng flying flower poison. Kung hindi siya makakasama ng isang babae, ay maaaring mawala ang kanyang buhay. Napatunayan ko rin na ang bundok kung saan napahamak ang mahal na hari ay ang likod ng bundok ng Liang Village. At noong gabing napahamak ang mahal na hari, sa lawak ng ilang kilometro sa paligid ng bundok, ay tanging si Liang Xiu lang ang naroon. Bukod doon, sa buong nayon ay si Liang Xiu lang ang mayroong marka ng paru-paro sa balikat gaya ng sinabi ng hari. Higit sa lahat, nasa puder pa rin ni Liang Xiu ang regalong balaraw ng mahal na hari. Inang Reyna, ang lahat ng sinabi ni Guardlin ay pawang katotohanan lamang. Ina, ako mismo po ay makapagpapatunay nito. Nay, siya po ba talaga ang tatay namin? Isa siyang malaking bayani. Oo, Pingping Anan, ang mahal na hari nga ang inyong ama. Noong unang panahon, noong bata pa siya, pinamunuan niya ang mga sundalo para talunin ang mga kaaway, kaya isa siyang tunay na bayani. Anak ko, ang babaeng ito na si Liang Xiu ay mas matanda sa iyo ng higit 10 taon. Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya makalimutan? Itong si Liang Xiu ay mas matanda sa iyo ng higit 10 taon. Bakit sa kanya ka pa rin? Hindi makalimot? Ina, si Siyu ang nagligtas sa aking buhay. Mahal na hari, huwag niyo pong sabihin iyan. Kayo ay pinagpala ng langit, kaya natural lamang na malampasan niyo ang panganib. Lagot na, kung si Liang Xiu ay tuluyan ng makakapasok sa palasyo, may maganda pa kayang mangyayari sa akin? Kapag nakapasok si Liang Xiu sa palasyo, siyang Delu ang makakakuha ng pinakamalaking parangal. Hindi maaari. Hindi ko hahayaang makapasok siya sa palasyo. Kapag pumasok si Liang Xiu sa palasyo, ay magkakaroon ng hari ng 2 tagapagmana ng trono. Kung ganoon, ang mga pinagplanuhan ko ng maraming taon ay mababaliwala lang sa isang iglap. Kailangan kong makaisip ng paraan. Liang Xiu, napakalakas ng loob mo. Nagagawa mo pang ipagmalaki na ikaw ang tagapagligtas ng hari. Sa tingin ko,
Hindi mo gustong tumulong noon sa hari, kundi sinasadya mong lumapit sa pamilya ng hari, di ba? Napakaingat mo talagang magplano ng masama. Nagsusumamo po ako, Inang Reyna, suriin po ninyong mabuti. Walang katotohanan ang sinasabi ni Madre Rong. Noong iniligtas ko ang hari, ayaw ko lamang makitang ang general ng ating bansa ay mapunta sa kamay ng mga kalaban. At isa pa, noong panahong iyon, hindi ko alam na ang general na nakamaskara ay ang hari pala. Paano niyo nasabing sinasadya kong lumapit sa palasyo? At paano niyo nasabing may masama akong intensyon? Noon pong simula, wala akong kaalam-alam na si Masked General ay ang mahal na hari. Kaya paano niyo nasabing sinadya kong lumapit sa pamilya ng hari? At saan nanggaling ang paratang na may masama akong balak? Ikaw. Matalino ang pag-iisip ni Siyo at mahusay siyang magsalita. Kung siya ang magiging reyna sa hinaharap, tiyak na magiging katuwang ko siya sa pamumuno. Dating emperador, idilat po ninyo ang inyong mga mata at tignan nyo ng mabuti. Nasaan na ang dangal ng pamilya ng hari? Nasaan na po ang mukha ng pamilya ng hari? Punong Ministrong San, sabihin mo na ang gusto mong sabihin at huwag ka nang magparinig ng ganyan. Inang Reyna, ang babaeng ito ay nakipagtalik sa mahal na hari sa kung saan-saan, talagang nakakasira ito sa reputasyon ng mga maharlika. Kung ang lahat ng babae sa mundo ay gagaya sa kaniya, paano pa po kayo magsisilbing magandang ehemplo sa lahat? Sa aking opinyon po, pakisuyo pong agad na parusahan si Liang Xiu ng malupit. Ito ay San Dingcheng, napakalakas ng loob mo. Punong ministro, ang dapat parusahan ng husto ay mukhang kayo mismo. Punong ministro, kung parurusahan po ako ng mahal na hari, iyon po ang magpapakita ng kawalan ng galang sa dangal ng kaharian. Lapastangan, anong mga kalokohan ang pinagsasabi mo? Inang Reyna, kung dahil po sa tinatawag ninyong dangal, ay itatanggi ng mahal na hari ang sariling anak at hahayaang mapunta sa iba ang dugong bughaw, ito po ay pagtataksil sa namayapang emperador at sa inyo. Kung ako po ay parurusahan ng mahal na hari, ay para na rin niyang sinaktan ang sariling tagapagligtas, pati na ang kaniyang mga mamamayan. Dahil dito, may lalagay ang mahal na hari sa maling sitwasyon. Punong Ministrong San, balak mo pala akong bansagan bilang taksil at isang walang utang na loob. Inang Reyna, hindi po pwedeng pumasok sa palasyo. Si Liang Xiu, isa siyang malas. Kapag bigla siyang pumasok sa palasyo, natatakot ako na baka ang kalusugan ng mahal na hari ang mapahamak. Wang Shihua, isa itong malaking kalokohan. Paano naging malas ang isang tulad ko? Bakit? Hindi ba? 32 taong gulang ka na, pero wala pa rin gustong magpakasal sa iyo. Sabi pa ng mga tao sa baryo, kung sino man ang magpapakasal sa iyo, siguradong makakaranas ng matinding kamalasan. Ang lahat ng iyon ay mga gawa-gawang kwento lang. Hiling ko po ang inyong tamang paghusga, Inang Reyna. Inang Reyna, sa mga nagdaang taon sa capital ay palaging may nagkakasakit na mga bata? Marahil ay dahil ito sa pakikipag-ugnayan niyo sa malas na si Liang Xiu. mahal na hari. Kung ang Liang Xiu na ito ay makakasama sa iba, paniguradong makakasama rin iyon sa buong kaharian. Hindi mo siya pwedeng kilalanin. Ang Liang Xiu na ito, kung magiging hadlang siya, magdudulot ito ng panganib sa ating bayan, huwag mo itong kilalanin. Hindi po. Inang Reyna, ang abang lingkod niyo po ay may kaunting kaalaman sa panggagamot. Noong bago pa lang po ako sa kabisera, ay napagmasdan ko po ang kondisyon ng mga batang may sakit. Sa nakikita ko po, hindi ito dahil sa kung anong masamang espiritu, kundi dahil sa maduming tubig mula sa balon. Napakawalang kuwenta ng iyong mga sinasabi. Kung madumi ang tubig sa balon, bakit hindi ito alam ng mga manggagamot sa palasyo? Inang Reyna, nakagawa po ako ng gamot. Kailangan lang itong ipainom sa mga bata ayon sa tamang sukat at mawawala po ang kanilang karamdaman. Kasabay nito, kapag inihalo ang maraming gamot sa loob ng balon, magiging malinis ulit ang tubig nito. Ang lakas ng loob mo. Ang sakit ng mga bata, paanong mapapagaling ng isang simpleng babaeng galing sa nayon? Ngayon po ay susundin ko na ang paraang sinasabi ni Liang Xiu. Mahal na Inang Reyna, hindi po maaari ito. Sakit na hindi magamot ng maraming batikang manggagamot, paano ipagkakatiwala sa isang babae mula sa nayon? Kung magkaroon man ng mali sa gagawin niya, ano na lang ang mangyayari? Ang bagay na ito, mas mabuti pang wag na nating subukan. Mahal na ina, wala namang masama kung susubukan. Kung magkaroon man ng anumang masamang resulta, ako ang mananagot para rito. Mahal na hari, kung ipagpipilitan niyo pong protektahan ang malas na iyan, wala na po akong masabi. Pero ang dalawang batang ito ay hindi maaaring mapabilang sa maharlikang angkan. Nangahas ka? Punong Ministrong San, ang dalawa kong anak ay may dugong maharlika, bakit hindi sila maaaring mapabilang sa maharlikang angkan? Ang lakas ng loob mo? Ano sa tingin mo ang maharlikang angkan? Sa tingin mo ba ay katulad lang ito ng listahan ng mga utang mo sa palengke? Mahal na tayahaw? Sa ngayon ay wala pang anak ang mahal na hari. Kung ang dalawang batang ito ay isasama sa maharlikang angkan, siguradong sa darating na panahon, ang isa sa kanila ang siyang magmamana ng trono. Ang lupaing ito ay pinaglabanan ni na dating emperador kasama ako. Magkasama kaming nakipagdigma.
Kung ibibigay lang ito ng basta-basta sa mga batang iyan na wala namang pinagmulan, kaming mga opisyal po ay hinding-hindi papayag. Hinding-hindi po kami papayag. Punong Ministro, isa po kayong kagalang-galang na opisyal at may mataas na reputasyon. Ngunit, pinapayuhan ko po kayo na mag-ingat sa bawat salitang bibitawan nyo dahil kung hindi, ang ginagawa nyo po ay isang paglapastangan sa hari. Punong Ministrong San, pinapayuhan po kitang bawiin ang sinabi mo dahil kung hindi, nilalait mo na sina Emperador at Inang Reyna. Baliw na babae, ano bang mga pinagsasabi mo? Ang Pingping at An-An ay mga anak ni Emperador, pero paulit-ulit mo silang tinatawag na anak sa labas. Hindi mo ba binibigyan ng galang si Emperador o maging si Inang Reyna? Sa paghamak mo kina Emperador at Inang Reyna, hindi ba't malaking kawalan iyan ng respeto? Punong Ministrong Sun, paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili? Sa inyo pong dalawa, Inang Reyna at Emperador, wala po akong intensyong bastusin kayo. Ang totoo po niyan ay... Ano ang totoo niyan? Nagdududa lang po ako sa pinagmula ng dalawang batang ito. Emperador, kahit na 7 taon na ang nakakalipas noong naging malapit kayo kay Liang Xiu, sigurado ba talaga kayo na sila ay galing talaga sa iyong sariling dugo? Punong Ministrong San, anong ibig mong sabihin? Tama po iyon, Inang Reyna. Si Liang Xiu ay dati pa walang modo, maraming beses ko po siyang nakitang nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki, kaya pinalayas ko po siya sa bahay. Binaliktad mo ang katotohanan, hindi ka ba natatakot na maparusahan ka sa pagsisinungaling mo? Bakit naman ako parurusahan? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako kumuha ng kung sino-sinong bata para palabasing anak sila ng hari. Inang Reyna, sina Pingping at An-An ay talagang mga anak ng hari. Pakiusap po, Inang Reyna. Paniwalaan niyo ako. Shiyu? Hindi mo na kailangang magpaliwanag? Naniniwala ako sa iyo. Maraming salamat po sa tiwala niyo, mahal na hari. Inang Reyna, seryosong usapin po ito. Hindi tayo pwedeng basta na lang makinig sa kwento ng iisang tao lang. Baka mahaluan ng ibang dugo ang pamilya ng hari. Manahimik ka. Kung sino pa ang magkalat ng chismis, hinding-hindi ko palalagpasin. Ina, pakiusap. Huwag kayong maniwala sa mga haka-haka. Tanggapin niyo na po ang dalawa niyong apo. Anak, nakapagdesisyon na ako. Sa ngayon ay hindi ko muna isasama ang dalawang batang ito sa talaan ng pamilya ng hari. Napakahusay ng iyong pasya, Inang Reyna. Ina, Ang gusto ko ay ang tunay kong mga apo. Mahal na Reyna Madre, hanggang sa sandaling ito, ang mahal na hari lamang ang naging lalaki sa buhay ko. Ang dalawang batang ito ay tunay na dugong bughaw. Naniniwala po ako na matalino at makatarungan ang Reyna Madre, at kailanman ay hindi siya magbubulag-bulagan sa katotohanan. Napakahusay ng iyong pananalita. Ipinahihiwatig mo bang nandaraya ako sa aking mga pahayag? Wala po akong sinabing ganoon. Napakamabulaklak talaga ng iyong dila. Mukhang kung hindi ka dadaanin sa parusa, hindi ka magsasabi ng totoo. Mga kawal, parusahan si Liang Xiu ng matindi. Tingnan natin kung hindi ka pa aamin. hindi maaari. Emperador, huwag kang makialam. Baka ito lang ang tanging paraan. Liang Xiu, umamin ka lang na ang dalawang batang iyan ay hindi anak ng hari at paliligtasin kita ngayong araw. Kahit paparusahan niyo ako, hinding-hindi ko kailanman sisiraan ang sarili kong mga anak. Shiyu, Inay! Pingping, An-An, natatandaan niyo ba ang mga itinuro ko sa inyo? Ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat sumusuko sa pananakot. Kahit anong uri pa ng pamimilit ang kaharapin niyo, hindi kayo dapat magpadala. Dapat kayong manindigan sa katotohanan. Kahit na babae lamang ang inay niyo, hinding-hindi ako magiging mahina o duwag. Naiintindihan po namin. Kung mananakit kayo, unahin niyo na ako. Narito ako. Walang sino man ang pwedeng umaway sa inay ko. Kung mananakit kayo, unahin niyo na ako. Dahil hanggat narito ako, hindi ko hahayaang may mang-api sa inay ko. Tumigil kayo. Inang Reyna, kayo po. Sa dalawang batang ito, parang nakikita ko ang itsura ng mahal na hari noong bata pa siya. Inang Reyna, napakatalino niyo po. Hindi po nagkamali ang inyong lingkod. Ang dalawang batang ito ay kamukha nga ng mahal na hari noong bata pa siya. Ibig bang sabihin nito ay totoong may mga apo na ako? At dalawa pa sila? Maging saksi po kayo, Inang Reyna, bilisan niyo at lumuhod kayo. dali. Tawagin niyo siyang lola. Inang Reyna, ang dalawang batang ligaw na ito ay hinding-hindi pwedeng mapabilang sa pamilya ng hari. Sumasang-ayon po kami. Punong Ministro, kayo. Sumusobra na kayo. Nagbabalak ba kayong magrebelde sa akin? Punong Ministrong Son, hindi ko lang po maintindihan, kasama ang ilan ninyong mga opisyal. Paulit-ulit niyo pong hinahadlangan ang mahal na hari sa pagkilala sa amin ng aking anak. Ano po ba ang talagang balak niyo? Mahal na hari, ang babaeng ito ay wala pang formal na titulo pero nangangahas na siyang maging bastos sa inyong tapat na lingkod. Ang mga babaeng tulad niya, anong klaseng anak ang kaya niyang palakihin? Kung ang kanyang anak ay maging tagapagmana ng trono sa hinaharap, tiyak na magkakagulo sa buong mundo at ang lahat ng tao ay dadaan sa matinding paghihirap. Mahal na hari, Inang Reyna, iligtas po ninyo ang sanlibutan, iligtas po ninyo ang mga mamamayan. Gusto lang po ng hari at ni Inang Reyna na bawiin at kilalanin ang sarili nilang kadugo, bakit naman ito magdudulot ng kaguluhan?
Sa halip ay kayo ang nakapagtataka. Dahil para lang mapilit ang hari at si Inang Reyna na sundin ang inyong mga mungkahi, ay masyado na ninyong pinalalaki ang mga bagay-bagay. Manahimik ka. Wala kang muwang at wala kang takot na masamang babae. Nagawa mo pa talagang mga tuwiran. Napakarami ng trahedyang nangyari sa mga nagdaang panahon dahil lahat iyon ay may kinalaman sa mga hindi maayos na paghawak sa pamilya ng palasyo at sa mga anak ng Reyna. Kung pipilitin po ninyong kilalanin ang dalawang batang ito na mula sa labas, ang ating magandang kaharian tuluyan nang mawawala. Kung may mangyari man pong masama sa ating bansa, tiyak na iyon ay dahil sa inyong grupo na mapagkunwari na palaging ginagamit ang pangalan ng mundo para lang pagtakpan ang sariling hangarin. Punong ministro, paulit-ulit mong sinasabing para ito sa kapakanan ng taong bayan, pero sa aming tatlo na mga kaawa-awang mga ulila at biyuda, ay wala ka man lang kahit kaunting malasakit. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal sa mga mamamayan? Ikaw, Bilang naninilbihan sa pinuno, dapat ay tumutulong ka sa kaniya. Alam niyo naman po na ang mahal na hari at si Inang Reyna ay nag-aalala dahil sa kawalan ng tagapagmana. Ngunit paulit-ulit kang namumuno sa mga opisyal upang pigilan silang kilalanin kami ng aking mga anak. Ito ba ang tinatawag mong pagtulong sa iyong pinuno? San, Dingcheng. Ngayon, ano pa ang masasabi mo? mahal na hari, itataya ko ang aking buhay na ang dalawang batang ito ay siguradong walang kinalaman sa pamilya ng hari. Isa kang mahalagang opisyal ng bayan, punong ministrong San. Dapat kang maging responsable sa iyong mga sinasabi. Siyempre ay handa akong managot. Mahal na hari, Inang Reyna. Isipin niyo po, kung ang babaeng ito ay tunay na nagdadalang tao ng anak ng hari, matagal na dapat siyang pumunta sa palasyo upang magpakilala. Bakit kailangang hintayin pa ang oras na ito? Sinabi ko na po noon na hindi ko po alam na ang taong iyon ay ang mahal na hari. Iyan ay mga dahilan mo lang. Kahit na totoo ang iyong sinasabi, paano naman ang iyong sister-in-law? Iyong sister-in-law ay mismong kamag-anak mo. Pati siya ay pinaparatangan ka ng pagkakaroon ng masamang ugali. Ano pa ang iyong masasabi? Tama iyon, Inang Reyna. Matagal ko na pong sinabi na itong si Liang Xiu nitong nakalipas na 7 taon ay maraming nakakatagpong iba't ibang lalaki. Inang Reyna, sinasadya pong manira ni Wang Shihua. Pakiusap, Inang Reyna, tingnan niyo po ang katotohanan. Inang Reyna, naniniwala po ako kay Siu. Hindi siya ang tipo ng tao na gagawa niyon. Inang Reyna. Inang Reyna, Ama na, Liang Xiu, nagtatanong ako, sino-sino pa ang kasama mo sa bahay? Mahal na Reyna, mayroon po akong isang kapatid na lalaki. Ang pangalan niya ay Liang Zigang. Itawag ang kapatid ni Liang Xiu na si Liang Zigang para humarap sa akin. Papasukin ang kapatid ni Liang Xiu na si Liang Zigang pumasok sa buluwagan. Ang abang lingkod na si Liang Zigang ay nagbibigay pugay po sa inyo, mahal na Reyna. Tumayo ka na. Salamat po, mahal na Reyna. Ang iyong kapatid na si Liang Xiu, ano ba talaga ang ugali niya? Mahal na Reyna, maaari po akong maging saksi. Mahilig pong lumandi sa mga lalaki, si Liang Xiu. Kaya naman masama ang reputasyon niya at hanggang ngayon na lampas 30 taon na siya ay wala pa ring nagpapakasal sa kaniya. Eldest brother, sinasabi mo ang mga bagay na iyan, may konsensya ka pa ba? Mula bata pa tayo. Kung hindi dahil sa akin na umaakyat sa bundok para manguha ng gamot at kumita para sa pamilya natin, paano ka makakapagpakasal kay Wang Shihua? Isa pa, noong magkasakit ang anak ninyong si Gozi, paano kaya siya magpapatuloy sa buhay? Huwag ka nang mag-ungkat ng nakaraan. Pareho kaming magsasaksi ng asawa ko. Wala kang hiya sa katawan. Sinasabi ninyo na isa akong malas, na walang nagpapakasal sa akin. Ngayon naman ay sasabihin ninyong masama ang babae at hindi na makakapag-asawa. Tingin ko, puro kasinungalingan lang ang sinasabi ninyo. Sabi niyo malas daw ang kapalaran ko, na walang magpapakasal sa akin, tapos ngayon naman ay wala daw akong dangal at hindi kailanman maikakasal. Sa tingin ko, puro lang kayo kasinungalingan. Inang Reyna, narinig niyo po ba iyon? Ang mag-asawa mula sa pamilya ni Liang Xiu ay parehong makakapagpatunay na wala siyang dangal. Inang Reyna, ngayon ay malinaw na ang lahat. Kung totoo ngang nagdadalang tao si Liang Xiu sa anak ng hari, ang mga taong tulad ng kanyang kapatid at hipag ay hinding-hindi palalampasin ang pagkakataong maging bahagi ng pamilya ng hari. Tama ang sinabi ni punong ministro. Inang Reyna, ang babaeng tulad ni Liang Xiu na walang dangal, na nanggagamit pa ng ibang bata at ipinapanggap na anak ng hari, ay dapat lamang na ikulong sa piitan. Inang Reyna, pinagbibintangan lang po ako. Pakiusap, Inang Reyna, sana ay maging patas kayo. Kayong mga naririyan, dakpin si Liang Xiu. Sinong magtatangkang galawin si Siu, ay papatawan ko ng pinakamabigat na parusa pati ang kanyang buong pamilya. Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa kanya. Mahal na hari, huwag po ninyong hayaang mawala ang inyong dangal dahil sa akin. Walang anuman. Emperador, para sa isang 40 taong gulang na babae, nawawalan ka na ba ng katinuan? Mahal na Reyna Ina, ang Liang Xiu na ito ay siguradong may ginamit na mahika, kaya naman nalinlang ang mahal na hari. Ang payo po ng inyong lingkod ay kunin na agad ang Liang Xiu at tapusin na siya agad. San Dingcheng, tumahimik ka. Mahal na hari, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap, magising na po kayo sa katotohanan. Nagmamakaawa po kami, mahal na hari, magising na po kayo. Ngayon ay mas lalo pa akong nagiging gising. Aking anak,
Tingnan mo ang sarili mo kung ano na ang kinahinatnan mo at sasabihin mo pang gising ka? Mahal na Reyna Ina, bagamat sobra ang reaksyon ng mahal na hari, ito ay dahil sa hangarin niyang protektahan ang kanyang mga minamahal. Ito ay natural lamang. Ang ganitong pinuno na kayang protektahan ang kanyang mga pinakamamahal ay tiyak na isang haring may malasakit sa lahat ng kanyang nasasakupan. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari. Mahal na Reyna Ina, napatunayan na ng mga kapatid ni Liang Xiu na ang dalawang batang ito ay hindi naging tunay na anak ng mahal na hari. Paano sila magiging mga minamahal? Ang mahal na hari ay siguradong nalinlang lang ng masamang babaeng iyon. Sana ay makita po ito ng malinaw ng mahal na Reyna Ina. Tama na. Nakapagdesisyon na ako. Liang Xiu, tinatanong kita, anong buwan kayo unang nagkita ng mahal na hari? Para sumagot po kay Inang Reyna, ito po ay noong Marso ng taong iyon. Kung ganoon, ang dalawang batang ito, anong buwan sila ipinanganak? Noong huling buwan po ng taong iyon, Ang lakas ng loob mo. Ayon sa sinabi mo, ang dalawang batang ito ay wala pang 10 buwan. Halata namang hindi sila nagmula sa dugong bughaw. Inang Reyna, sina Pingping at An-An ay mga premature baby po, kaya naman po bilang isang ina ay binigyan ko sila ng pangalang Pingping at An-An upang hilingin na sila ay lumaking ligtas at payapa. Inang Reyna, si Liang Xiu ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Tumahimik ka. Liang Xiu, muli kitang tatanungin. Sabi mo ay premature silang ipinanganak. Sino ang kumadronang nagpaanak sa iyo noon? May lakas ka ba ng loob na humarap sa kanila rito sa palasyo? Mahal na Inang Reyna, noong nanganak po ako ay wala pong komadrona. Ako mismo ang nagpaanak sa sarili kong kambal. Ito ang kambal na pinaghirapan kong isilang at iligtas. Xiu, gaano kalaki ang hirap na dinanas mo nitong mga nakaraang taon? Sising-sisi ako sa mga nangyari. Walang anuman iyon. Lahat po ng mga pasakit na naranasan ko ay naging sulit dahil sa loob ng 7 taon na ito. Alam kong iniisip niyo rin ako. Kalokohan. Saan ka nakakita ng babaeng nagpaanak sa sarili niya? Maaaring hindi kaya ng ordinaryong tao. Ngunit nag-aral po ako ng medisina noong bata pa ako, kaya may sapat akong kaalaman para doon. Huwag ka nang gumawa ng kwento. Nakita po namin ng sarili naming mga mata, nakipaglandian ka sa ibang lalaki. Tama. Siguradong sa ibang lalaki ang mga batang iyan. Kahit anong kasinungalingan ang sabihin nila, hindi magbabago ang isip ko. Nagtitiwala ako sa iyo, Xiu. Inang Reyna, ang dalawang batang ito ay tunay na nagmula sa maharlikang dugo. Nakikiusap ako na suriin niyo po ng mabuti, Inang Reyna. Tumahimik ka! Ikaw na masamang babae ka, malinaw na ang mga ebidensya at may gana ka pang sumagot. Inang Reyna, ang mga batang iyan ay isinilang sa tamang buwan. Liang Xiu, nagsisinungaling po siya. Totoo po iyon. Saksi po ako riyan. Inang Reyna, kung hindi niyo paparusahan ang masamang babaeng ito, hindi tatahimik ang kalooban ng mga tao. Anak, sa puntong ito, kung kakampihan mo pa rin si Liang Xiu, hindi ako papayag. Bugbugin ng husto ang walang takot at walang hiyang babaeng Liang Xiu na iyan. Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Huwag kayong matakot, Pingping at Anan. Liang Zigang, bakit mo ako pinagbibintangan? Pinagbibintangan kita. Lahat ng sinasabi ko ay katotohanan. Nangangahas ka bang pagbintangan si Xiu? Paparusahan kita ng matindi. Mahal na hari, tungkol ito sa dugong bughaw, hindi mo pwedeng takutin ang saksi. Masasamang tao. Lahat kayo ay masasamang tao. Bakit niyo inaapi ang nanay ko? Mga tauhan, saktan niyo si Liang Xiu. Inay, Xiu, Liang Xiu, kung ayaw mong saktan ka, sige, kailangan mo lang aminin na ang dalawang batang ito ay hindi sa mahal na hari at palalampasin ko ito. Mahalaga nga ang buhay, pero ang dangal ko at ang pangalan ng dalawang anak ko ay mas mahalaga. Makinig kayong mabuti. Ang mga anak ko ay sa mahal na hari. Napakamatigas ng ulo mo. Mga tauhan, sige na. Inang Reyna. Inay! Liang Zigang, wala ka na bang nararamdaman kahit konting pagmamahal bilang magkapatid? Napakabobo mo ba? Kung hinayaan natin siyang makilala ng hari bilang kamag-anak at maging isang emperatris, tingin niyo ba hahayaan niya pa tayong mabuhay? Tama ka. Tiyak na pagbabayarin tayo ni Liang Xiu. Umalis kayo. Xiu, ngayong araw, habang narito ako, hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Mahal na hari, ang masamang babaeng ito ay walang dangal. Naghahangad pa siyang makuha ang iyong yaman at kapangyarihan. Bakit niyo pa siya pinoprotektahan? Punong ministro, puro ka lang haka-haka, kailanman ay hindi ko pinangarap ang kayamanan ng hari. Kung hindi ka naghahangad ng yaman, bakit ka pa pumunta rito sa palasyo? Dahil sinabi ni Unot Xiang na kamukha ng hari ang aking anak, kaya pinilit niya kaming isama rito sa palasyo.
Simula nung bata pa si Unut Xiang ay pinagsilbihan na niya ang mahal na hari, maging siya ay nagsabing, kamukha ng mahal na hari ang anak ko. Bakit niyo po ayaw aminin ito? Yang Delu, pati ang aking pistang pomegranate ay sinira mo. Inang Reyna, tingin ko itong sina Yang Delu at Yang Xiu ay matagal lang nagsasabwatan, dapat silang parusahan ng matindi. Madre Rong, napakasama mo talaga. Inang Reyna, natatakot lang po ako para sa kaligtasan ng dugong Maharlika. Ilayo siya. Sandali lang. Inang Reyna, mayroon po akong paraan. Kung matutulungan po ako ni Unut Xiang, mapapatunayan ko na ang anak ko ay sa mahal na hari talaga. Shiyu? Ano ang paraan na sinasabi mo? Mahal na hari, Inang Reyna, pakiusap po, bigyan niyo ako ng sandaling oras. Ikaw na masamang babae. Sa loob ng kaunting oras, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka pa? Ang dalawang batang iyan ay hinding-hindi magiging maharlika kailanman. Mahal na ina? Subukan po muna natin, kahit ano pang mangyari. Handa po akong managot. Opo. Kayo pong dalawang maliliit na Ginoo, sumunod na po kayo sa akin dali. Anak ko. At mayroon pa silang dalawa. Prinsipe, ang lingkod ninyo po ay bumabati sa prinsipe. Nay, bakit po ba sila lumuluhod sa harap natin? Tinatawag din nila kaming prinsipe. Dahil isinuot ninyo ang mga damit noong bata pa ang mahal na hari, noong ang mahal na hari ay isa pang prinsipe, kamukhang kamukha ninyo siya. Sila ay mga apo ko. Hindi ako maaaring magkamali. Ang dalawang pares na ito ng damit ay tinahi ko para sa aking anak. Noong siya ay bata pa. Napakagaling po ninyo, mahal na Reyna. Ang dalawang damit na ito ay isinuot ng mahal na hari noong siya ay 7 taong gulang pa lamang nang formal po siyang bumisita sa inyo. Salamat sa ating mga ninuno. Sa wakas ay may tagapagmana na ang ating pamilya. Aking mga mahal na apo. Kaya pala noong unang makita ko kayo ay nagustuhan ko na kayo agad. Nay! Pingping, Anan, ang mahal na Reyna ang tunay ninyong lola, at ang mahal na hari, ang inyong tunay na ama. Hindi maari, kahit anong mangyari, hindi pwedeng makilala ng dalawang batang ito ang kanilang ama. Kung hindi, ang lahat ng pinagplanuhan ko sa loob ng ilang dekada ay baka mauwi lang lahat sa wala. Ano man ang mangyari, hindi natin maaaring hayaang magkakilala ang dalawang batang ito. Kung hindi, ang lahat ng aking ilang dekada ng pagpaplano ay baka mawalan lang lahat ng saysay. Inang Reyna, sa ngayon ay wala pa ring patunay na ang dalawang batang ito ay dugo at laman nga ng mahal na hari. Kalokohan. Ang dalawang batang ito ay kamukhang kamukha ng mahal na hari noong bata pa siya. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na magduda. Tingnan mo ang mga nunal sa mukha ng dalawang batang ito. Eksaktong kapareho ng sa mahal na hari. Sun Dingcheng, ngayong malinaw na ang lahat ng ebidensya. Tatanggi ka pa rin ba? Huwag po kayong magmadali, mahal na hari. Pakinggan muna natin ang sasabihin ng punong ministro upang hindi po kayo mapagbintangan na hindi nakikinig sa payo ng inyong mga opisyal. Mahal na hari, ibig niyo po bang sabihin na kung may darating na kamukha ng yumaong hari, ay kikilalanin niyo na siya agad bilang kapatid, pagkatapos ay bibigyan siya ng sariling lupain at hahayaan siyang makahati sa inyong kapangyarihan? Ang lakas ng loob mo. Punong ministrong San, hindi naman tayo magkakilala, wala rin akong ginawang masama sa inyo, pero bakit paulit-ulit niyo akong pinapahirapan? Punong Ministrong Sun, ang mga sinasabi mo ay nagbibigay ng masamang imahe sa akin at kay Inang Reyna. Tumatanggap ako ng kahit anong mungkahi, pero hindi ko hahayaan na siraan mo ang korte. Mahal na hari, Inang Reyna, nagkamali po ako sa mga nabitawan kong salita, pero tungkol po ito sa dugo ng pamilya ng hari. Kailangan kong mag-ingat, hindi ako maaaring magpabaya. Anong magpabaya? Hindi nagkakamali ang mga mata ko. Ang dalawang batang ito ay tunay kong mga apo. Inang Reyna, hindi niyo po ako pwedeng sisihin dahil dito sa mundo, ang mga taong magkakamukha ay napakarami talaga. Tama po kayo, dito sa mundo, ang mga taong magkahawig pero wala namang kaugnayan sa dugo ay sobrang dami. Mayroon pa nga niyan sa baryo namin. Oo, tama po. Nagkataon lang talaga ang lahat. Nagkataon lang. Wang Shihua, imbento ka na naman ng kwento. Kailan pa nagkaroon sa baryo natin ng hindi magkamag-anak pero magkamukha? Magpakita ka sa akin ng isa. Inang Reyna, dahil lang ba sa pagkakahawig, ay isasama na natin ang dalawang batang ito sa angkan ng hari, masyadong mapusok ang desisyong iyan. Ang Empress Dowager Liang Xiu ay hindi marunong gumalang sa sarili niyang dignidad. Ang dalawang batang ito ay siguradong hindi nanggaling sa hari. Wang Shihua, Liang Zhigang, wala na talaga kayong pag-asa. Maghanda ang lahat. Ang lahat ng mga taong nagsasalita ng walang kabuluhan
ay kalagkarin paalis at parusahan ng malupit. Huwag po, mahal na hari, Empress Dowager. Ang bagay na ito ay hindi pa naglilinaw ang buong katotohanan, hindi niyo po sila pwedeng parusahan ng ganyan. Ikaw, Mahal na hari, ayos lang po. Bakit hindi natin pakinggan si punong ministro? Pagbigyan muna natin sila sa ngayon at tignan natin kung ano pa ang kaya nilang gawin. Mahal na hari, Empress Dowager, kung biglang may lumitaw na ilang mga bata na kamukha nyo, mahal na hari, ituturing niyo po ba silang lahat na mga anak ng hari? Kung ganoon, magkakaroon po ng napakaraming anak ang hari sa buong mundo? ikaw, Gusto ko lang naman na magkaroon ng sarili kong mga apo. Bakit ba napakahirap mangyari niyon? Punong Ministrong San, ano ba ang kailangan kong gawin para maniwala kayong ang dalawang anak ko ay mga anak ng mahal na hari? Iyan ay. Ito, Inang Reyna, mukhang ang tanging paraan ay ang pangunahing paraan ng palasyo sa pag-verify ang paghahalo ng dugo para sa pagkilala. Hindi maaari. Kung gagawin ng pagsusuri sa dugo, kailangang mag-alay ng dugo ng mahal na hari at makakasama iyon sa kaniyang kalusugan. Makakasira rin ito sa dangal ng pamilya ng hari. Liang Xiu, mukhang natatakot ka lang na mabuko, di ba? Tama, ganoon nga. Natatakot ka lang talaga. Kundi ay hindi ka dapat tumatanggi sa pagsusuri sa dugo. manahimik kayo. Nakapagdesisyon na ako. Gawin ang pagsusuri sa dugo. Mahal na hari, huwag po. Ayos lang po, mahal na ina. Gusto kong bigyan si Siyu at silang tatlo na mag-iina ng tunay na pagkakakilanlan para malinis ang kanilang pangalan. itong si Liang Xiu ay nagkukunwaring marunong sa medisina, ngunit ang una niyang reaksyon ay ang matakot sa pagpapatunay ng dugo. Mukhang ang pinagmulan ng dalawang batang ito ay sadyang kahina-hinala. Mahal na hari, kung ang inyong dugo at ang dugo ng dalawang batang ito ay hindi maghahalo, nakikiusap ako na parusahan agad si Liang Xiu. Hindi maaari. Hindi ko papayagan ang kahit na sino nasaktan si Siyu. Mahal na hari, ayos lang po. Punong Ministrong San, kaya kong mangako, pero kung ang dugo ng aking mga anak at ang dugo ng mahal na hari ay maghalo, ano ang ipambabayad mo? Itataya ko ang aking buhay bilang kabayaran. Paano naman kayo? Sige, magbayad kung magbayad. Itataya rin namin ang aming mga buhay. Mabuti, kumuha kayo ng tubig. Naghalo sila, talagang naghalo ang dugo nila. Ngayon, ano pa ang masasabi ninyo? Ang dugo ni Napingping at An-An ay naghalo sa dugo ng mahal na hari. Totoo pa ba ang mga sinabi ninyo? Hindi ba dapat ay parusahan kayo? Hindi ko akalain na talagang kabilang siya sa pamilya ng hari. Patay na. Ngayon ay tapos na tayong lahat. Sa loob ng maraming taon ay palagi ko siyang inaapi. Siguradong hindi niya ako patatawarin ngayon. Siyu, maraming salamat sa sakripisyo mo sa mga nagdaang taon. Basta po nagtitiwala sa akin ang mahal na hari at inaalala ako, sulit po ang lahat ng hirap ko bilang isang ordinaryong babae. Mabuti. Pingping at An-An, dahil nahanap na ang inyong ama at lola, ano ang dapat ninyong gawin? Ang mahal kong mga apo. Mahal na mga prinsipe, dapat po silang tawaging lola na emperatrice at amang emperador. Manahimik ka. Ang mababait kong apo. Ganyan lang ang itawag niyo sa akin. Mga mahal kong apo, halik kayo rito. Hayaan niyong masdan ko kayo ng maigi. Pingping, Anan, huwag nating kalimutan ang wastong paggalang. Hindi po namin kakalimutan ang wastong paggalang. Mababait na apo. Tunay nga kayong mabubuting apo ko. Siyu, sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan mo nitong mga nakaraang taon, nagawa mo pa ring palakihin ang aking mga apo ng ganito kahusay. Hindi ko na alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Masyado niyo po akong binibigyan ng puri, mahal na emperatrice. Mga kawal, kunin sina San Dingcheng, mag-asawang Liang at ang kanilang mga kasamahan. Kaladkarin sila palabas at parusahan ng mabigat. Mahal na hari, alang-alang na lang po sa tapat kong paglilingkod sa yumaong hari, patawarin niyo na po ako. Siyu, Ading, parang awan niyo na, patawarin niyo si eldest brother. Siyu, pamilya naman tayo. Patawarin mo na kami. Tumahimik ka. Ang kapal ng mukha mong sabihing pamilya kita. Makinig ka. Ading, kami ay pamilya mo. Nakalimutan mo na ba na sa loob ng 20 taon, noong hindi ka pa makapag-asawa, ang kuya mo ang nag-alaga sa iyo? At may gana ka pang sabihing inalagaan mo ako? Simula noong bata pa ako, idinahilan mo na malas ako, kaya lagi mo akong pinaparusahan at sinasaktan. Noong lumaki na ako, kinailangan ko pang umakyat ng bundok para kumuha ng mga gamot para sa gastusin sa bahay, para lang makapag-asawa ka. Kahit na kailangang iligtas ang anak ninyo, itinataya ko ang buhay ko sa bundok tuwing madaling araw para kumuha ng gamot. Noong magkaroon na ako kina Pingping at Anan, hindi na kayo nagpakita ng kahit katiting na pagmamahal bilang kadugo.
Sa gitna ng matinding taglamig, pinalayas niyo ako ng bahay. Kung hindi dahil sa kaalaman ko sa medisina, ako at sina Pingpinganan, paano pa kami mabubuhay hanggang ngayon? Nabuntis ka noon kahit wala pang asawa, hindi namin kayang tanggapin ang kahihiyan, kaya ka namin pinalayas. Talaga? Kung ganoon, bakit niyo sinasabi na kung sino-sinong lalaki ang kasama ko? Xiaoyu, naguluhan lang ang isip ko noon. Natakot ako na ngayong mataas na ang posisyon mo ay maghiganti ka sa amin. Parusahan mo na lang kami sa ibang paraan. Parang awa mo na. Dahil kami pa rin ay iyong tunay na kuya at ate. Tumigil kayo. Wala akong mga kamag-anak na gaya ninyo. Sa lahat ng ginawa niyo sa akin, kahit 100 beses pa kayong magbayad, hindi sapat iyon para sa lahat ng dusa ko. Liang Zigang, Wang Sihua, dahil sa lahat ng mga ginawa ninyo, kahit pa maparusahan kayo ng libu-libong beses, ay nararapat lang iyan sa inyo. Shu, patawarin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Shiyu, para kay pamilyang Liang, ay isinilang ko si Guzi, pinalago ko ang inyong pamilya. Xiaoyu, hindi mo ako pwedeng saktan. Kung mawawala ako, mawawalan ng ina si Guzi. Tama. Alang-alang na lang po sa iyong pamangkin na si Gozi ay patawarin niyo na po kami. Kami pa rin po ang kanyang mga tunay na magulang. May kapal pa ba ang mukha niyo para tawagin ang sarili niyo na mga magulang? Si Guzi ay isang napakaamo at mabuting bata, pero dahil sa maling turo ninyo, sa murang edad, ay natutuhan na niyang murahin ang sarili niyang pinsan. Patawad. Nagkamali ako. Nagkasala ako. Patawarin niyo ako. Mabuting kapatid, patawarin niyo po kami. Ang nangyayari sa inyo ngayon ay sarili ninyong kagagawan. Mga kawal, dakpin sila. Sandali lang po. Inang Reyna, hindi ko po sinasadyang. Idiin ang aking hipag. Siya po, si Madre Rong po ang nag-utos sa akin na gawin iyon. Manahimik ka. Ikaw na babaeng walang galang. Ikaw na nga itong nananakit ng kapwa at idadamay mo pa ako? Wala na rin naman akong mapapala, kaya mas mabuting sabihin ko na, ang totoo. Si Inang Reyna, siya ang may kasalanan. Inuutusan niya akong hamakin si Liang Xiu. Sabi niya si Liang Xiu daw ay nakikipagsabuatan kay Yunuk Yang para magpanggap na kabilang sa pamilya ng hari. Ginamit niya ang mga mata niya para hudyatan ako. Nasaktan si Liang Xiu. Ay, tama pala, doon sa hallway, gumamit pa siya ng karayom para tusukin si Xiu at ang batang prinsipe. Totoo ba ang balitang ito? Para po kay Inang Reyna, ginawa nga po iyon ni Madre Rong. Napakasama mong babae. Para lang mapahamak ang aming pamilya, pati ang 2 batang prinsipe ay hindi mo pinalampas. Sa'yo, Grand Mentor na Emperatrice? Napakasama ng matandang babaeng ito. Dapat din siyang tusukin ng karayom. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Madre Rong, hinding-hindi po ako maglalakas loob na gawan ng masama si Xiu. Ikaw na bruha ka? Ang lakas pa ng loob mong magsinungaling. Ikaw kaya ang nagsisinungaling diyan. Parurusahan kita ng husto. Paparusahan kita ng husto. Napakalakas ng loob mo, Madre Rong. Nagagawa mong manggulo sa harap ng mahal na hari at ng Inang Reyna. Mahal na hari, ayon sa dating hari noon, ang matandang lingkod na ito ay hindi dapat parusahan, maliban na lang kung ako ay nagtaksil. Mahal na hari, Inang Reyna, ang punong ministro ay tunay na nagtaksil. Guardlin, kamusta na ang mga bata sa kabisera? Dahil sa iyong mahiwagang gamot, maayos na po ang lagay ng mga bata ngayon at nalaman ko na po ang katotohanan. Marumi ang tubig sa balon dahil nakipagsabuatan ang punong ministro sa mga kalaban para lagyan ng laso ng mga balon upang pahinain ang pangangatawan ng ating mga kabataan at sirain ang kinabukasan ng ating kaharian. Dahil sa kapangyarihan ni punong ministrong Sun, kaya naman kay kagawaran ng imperial na panggagamot ay walang nangahas na magsalita. San Dingcheng, matagal ko nang ipinagtataka kung bakit hinahadlangan mo ako na kilalanin ang aking kapamilya. Iyon pala ay matagal ka ng lihim na nakikipag-ugnayan sa ating mga kalaban. Ito ay isang malaking krimen ng pagtataksil sa bayan. Mga kwardiya, dakpin ang mga taong ito at tapusin sila sa harap ng madla. Sandali lang. May kasalanan man sila, ngunit hindi dapat abusuhin ang ating batas. Nakatanggap na si Wang Sihua ng nararapat na parusa para naman sa iba. Ako po ay nakikiusap. Nadalhin sila sa Dali Court upang isailalim sa mahigpit na paglilitis ayon sa ating batas. Huwag sanang pakiwari ang may sala ang inosente, ngunit huwag ding hayaang makatakas ang mga may sala. Nagkamali po ang matandang lingkod na ito. Mahal na hari, patawarin niyo po ako. Mahal na hari, maawa po kayo. Dalhin sila paalis. O Shihua, Mahal na Reyna, mahal na hari,
Mayroon po akong isang kahilingan. Sinawang Shihua at Liang Zhigang po ay maaaring may pagkakasala, ngunit walang kasalanan ng kanilang mga anak. Nakikiusap po ako sa inyong awa, mahal na hari at mahal na reyna, na ibalik si Gozi ng ligtas sa Liang Village. Shiyu, bagamat laki ka sa probinsya, ay naging matalino at matapang ka sa iyong mga kilos at isinaalang-alang mo pa ang bigat ng ating batas. Masyado niyo po akong pinupuri. Mahal na reyna, si Shu ay noong namimitas pa ng gamot sa bundok, ay may natutunang kaunti mula sa isang guro doon. Kahit nasa gitna ng pagsubok, hindi mo pa rin kinalimutang linangin ang iyong sarili. Napakahusay. Talaga namang napakahusay. Binigyan mo pa ako ng 2 apo at pinalaki mo sila ng maayos, kaya ako ay hindi na alam kung paano ka pasasalamatan. Kung gayon, hinihiling ko sa aking ina na hirangin si Siyu bilang reyna. Ano? Gagawin niyo akong reyna? Inang reyna, mahal na hari, ako po ay mula sa isang simpleng pamilya at hindi karapat-dapat sa ganitong karangalan. Kung gagawin niyo po akong reyna, natatakot po ako na baka hindi ito matanggap ng lahat. Siyu? Ayaw mo ba manatili sa tabi ko? Hindi po sa ganoon. Handa po akong ilaan ang buhay ko upang manatili sa tabi niyo. Ang hiling ko lang ay huwag niyo po akong pababayaan. Hindi kita pababayaan. Para mahanap ka, 7 taon ang ginugol ko. Hinarap ko ang lahat ng hirap, mahanap ka lang. Hindi na ako lalayo pa sa'yo. Sapat na po iyon para sa akin. Ang nais ko lamang sa hinaharap ay makasama kayo at ang ating mga anak sa bawat sandali at masiyahan sa ating pamilya. Hindi. Marami ka ng pinagdaanan. Nakapagdesisyon na ako. Gagawin kitang reyna. Tama na iyan, mahal na hari. Mabuti at napakamatuwid ni Siyu. Sa tingin ko, gawin na muna siyang isang noble consort. Inang reyna, hindi maaari. Iniligtas ni Siyu ang buhay ko at binigyan pa ako ng 2 anak sa anumang aspeto. Dapat siyang hirangin bilang reyna, Siyu. Aking anak, tungkol kay Siyu, tandaan mong kilala pa rin siya bilang malas sa palasyo. Sa inyo po, Inang Reyna, sumama po ako noon sa pakikipaglaban ng mahal na hari at noon ay madalas kaming matalo at nalagay pa sa panganib. Ngunit simula nang makatagpo ng hari si Binibining Shiyu, sa tuwing sasabak kami sa pakikipaglaban, ay palagi kaming nananalo. Tama yan, Inang Reyna. Marami ring tinulungang mga bata si Siyu. Malaki ang naiambag niya sa bayan. Simula sa araw na ito, iaanunsyo ko sa buong mundo na si Siyu na ang ating reyna. Hindi lang sa hindi malas si Siyu, siya rin ang nagbibigay ng swerte sa akin. Pero ang edad ni Siyu ay masyadong. Inang Reyna, alam mo rin naman po, simula noong nagtagumpay ako at bumalik sa palasyo, ay wala na akong ibang binigyan ng pansin na babae. Si Siyu lang ang kaisa-isang babae para sa akin. Kaya sa buong buhay ko, maliban kay Siyu, hindi na ako magpapakasal sa ibang tao. Mahal na hari, bakit mo ito ginagawa sa iyong sarili? Inang Reyna, gusto niyo po bang marinig ng lahat ng opisyal ang mga sikreto dito sa loob ng palasyo? Sige na nga, bilang ang nakakataas sa pamilyang ito, simula ngayong araw ay itinatalaga ko si Liang Shiyu bilang reyna. Mahal na hari, mahal na ina, hindi po ako karapat-dapat na tanggapin ang titulong ito ng isang reyna. Bakit mo pa tinatawag ang sarili mong karaniwang tao? Kung hindi ka magiging reyna, hinahayaan mo na lang ba ang mahal na hari na manatiling walang katuwang sa buhay? Maraming salamat po, Inang Reyna. Maraming salamat po, Inang Reyna. Mahal na hari, sa oras na ito, pakiramdam ko ay wala na akong mahihiling pa. Hindi, may isa pang kailangang tapusin. May utang pa ako sa iyong isa. Napakarangal at grandeng kasal. Paggalang ng emperador at reyna sa isa't isa. Magbigay galang sa inang reyna. Siyu, simula sa araw na ito, nais kong ialay ang puso ko sa iisang tao lamang at mananatiling tapat hanggang sa huling sandali. Mananatili ako sa piling mo at kailanman ay hindi ka tatalikuran. Pagkatapos ng bawat dilim ay may liwanag at pagkatapos ng bawat hirap ay darating ang ginhawa. Basta't manatili tayong magkasama, tiyak na magbabago ang ating kapalaran.